my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will The wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when troubling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the touch of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. Forward to the prize before us, soon His beauty will behold. Lord, the pearly gates will open, we shall tread the street of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. Salamat po, team ni Ate Revi San Leonardo. Ano po? When we all get to heaven, that is really victory. Naku, nakakatuwa, no? At ang lahat na naghihintay magiging masaya. Ayan, good morning po sa lahat. Habang hinihintay natin si Pastor, tayo batiin natin yung mga nauuna sa comment box. Ito yung mga nag-aabang na talaga, no? Talagang excited, sabi nga. Excited na makarinig ng mensahe ng Panginoon. Si Sister Nympha Rivera, good morning po. Naunguna yan sa linya, no? Lagi yan na nagchat-chat sa akin yan ng good morning, ano po, si Sister Nympha. Talagang naghihintay siya. Mainam din man yan yung tunay na naghihintay, no? Naghihintay sa devotional, naghihintay din tayo sa Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon, ano po. Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Revi, Nanay Nerissa, ayan.
Sister Resbeb, Elijah Gab, napaka-active manood sa atin ni Harold at kanya-kanyang pamilya dyan. Good morning sa inyo dyan, sa inyong mga kids. Papasok na school, magandang umaga sa inyo dyan. At Sister Shelly Rose Jacinto, Ate Sally Sanchez, Ate Christy, Kuya Edgar, si Sister Janet Candes Valle to. Janet, tama. Sister Janet, at si Sister AJ Reyes Candelaria. Silipin natin si Pastor. Ba, teka lang, wala pa. Wala pa si Pastor. Nag-set up siguro siya ng background. Ano po, antayin natin sandali. At sa mga sa replay, marami rin akong nakikita na mga nagsisilip sa The Whole Day. Nakikita ko yan sa notification. Kaya iba talaga sa replay nanonood. Ano po. At tingnan natin si Pastor. Nandito na yata si Pastor. Ayan, nandiyan na po si Pastor. Okay po, Pastor. Ipagkaloob natin yung pagkakataon kay Pastor. Good morning po, Pastor. Kayo na po. Ay, salamat po, Brother Melby. Yan. So ngayon ang ating pong date ay February 27. So napakabilis ng panahon at as tinitignan ko itong devotional book ay malapit na mag-March. So 2 araw na lang. 28, 29. O 3 araw. March na. At ngayon ay ang ating pag-aaralan higit pa sa mga nagtagumpay. Paano ito? Meron pa bang hihigit sa nagtagumpay, mga kapatid? Ano ang mas masaya? Ano bang mas masaya? Di ba nagtagumpay? Meron pa bang higit sa nagtagumpay, mga kapatid? Well, naalala ko yung marathon nung unang-unang panahon. Yung matagal na nangyari. Ang pinalakpakan ng napakaraming mga audience, hindi yung nauna sa finish line, kundi ang pinalakpakan at standing ovation, yung lalaki na malapit na sana sa finish line, pero binalikan niya yung nadapang lalaki at tinulungan niya na makatayo, makarating sa finish line. Tapos tumulong din yung kanyang tatay para maabot niya yung pangarap niya na makatapos doon sa marathon. Kasi nga, habang tumatakbo yung lalaki na yun, yung kanyang legs ay merong nangyari, nag-cramps. Siya ay natumba at hindi na makatayo at hindi na makatakbo pa. Pero kahanga-hanga, no, yun yung tinakbuhan ng yun yung pinalakpakan ng maraming mga tao. Nung binalikan pa ng isang player, yung na yun, nadapa na yun. Tinulungan na makatapos. So yun yung higit pa sa nagtagumpay. Mas masaya sila. Kahit sa, masaya din yung number 1, pero mas higit na masaya yung nangyari na yun. Yung higit pa sa mga nagtagumpay. Ano ang ating paliwanag dyan, mga kapatid? So tayo po na ay manalangin para po sa ating tuloy-tuloy na pag-aaral. Sa umaga na ito, O Diyos, aming idinadalangin ang bawat isa sa amin. Kami po ay makasalanan at kayo po ang aming tanggulan, O Diyos. Kayo po ang aming tagapagligtas at wala nang iba. Amin pong dalangin, O Diyos, ang amin pong pag-aaral ngayong umaga. Tulungan niyo po kami at bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sabi po dito sa Romans 8:37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umiibig. Aba, napakaganda ng sinabi ng talata, ano? Higit pa tayo sa nagtatagumpay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yung binabanggit na nagtatagumpay dito, maaring nagtatagumpay sa makamundong lakad, makamundong sa sanlibutan. Maaring doon nagtatagumpay. Kaya kahit anong tagumpay ng sanlibutan, ang mga na kay Kristo ay higit pa sa mga nagtatagumpay na yun sa pamamagitan ni Jesus Christ. So anong punto ng ating devotional? Sa mga makalangit na dako, sabi dito, sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay ni Jesus, maaari tayong maging higit pa sa mga nagtatagumpay. Yan. Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ni Jesus,
Ngunit hindi natin maaring buuin ang kapangyarihang ito sa pamamagitan lamang ng Espiritu ng Diyos, matatanggap natin ito. Ayan. Hindi natin kayang buuin yung pagtatagumpay, maliban na lamang na tayo ay gabayan ng Panginoong Diyos. So nandito pa rin papasok yung tinatawag na pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Kailangan natin ng malalim na kaalaman sa likas ni Kristo at sa hiwaga ng kanyang pag-ibig na higit sa kaalaman. Sabi sa Efeso 3:19. Sabi po dito, dapat tayong mamuhay sa mainit at magiliw na sinag ng araw ng katuwiran. So saan daw tayo dapat mamuhay, mga kapatid? Sa pamamagitan ng pagmamahal ng ating Panginoon. Ang kinakailangan natin ay alamin palalo ang likas ng ating Panginoon, kung gaano kalalim ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Walang iba kundi ang pagmamahal na habag ni Kristo, ang kanyang banal na biyaya, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, ang magbibigay ng kakayahan sa atin na mapigilan ang walang tigil na kaaway at madaig ang pagtutol ng ating sariling puso. Yan. Paano natin madadaig ang kaaway? Paano natin mapipigilan ang pagtutol ng ating puso? Sa pamamagitan ng pag-ibig at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Dahil number one nating kaaway ang si Satanas. No? Hindi tayo magkakaaway dito na magkakapatid, mga kapatid. No? Kaya sa church, hindi tayo magkakaaway, kundi ang kaaway ay si Satanas. Anumang negative na nangyayari, yun ay ang may pakanan na yang kaaway. So kinakailangan na hindi tayo papadala, lalo na sa ating emosyon. Yan, yung pagtutol ng ating puso. Yung emosyon natin dapat alisin natin. Yung bad thoughts, lagi nating tatanggalin, mga kapatid. Kasi parang ano yan eh, parang saging yan eh. Na laging yung bad thoughts na hindi mo inalis, tumutubo at dumadami yan. Doon papasok yung kaaway ngayon. Kailangan puro negative, puro positive, puro magaganda ang nasa isip natin. Kapag laging ang negative na nasa isip natin, ang ina-advance na nating isipin na ay kasi ganito, kasi siya, wala nang papasok na positive sa atin. Paano tayo gagawa? Di ba? Laging nasa isip natin ay ito ang negative agad. Dapat positive, mga kapatid. Ito yung magagawa lang sa biyaya at pagmamahal ng ating Panginoon. Sabi pa dito, ano ang ating lakas? Ang kasiyahan ng Panginoon. Hayaan ang pag-ibig ni Kristo na punuin ang ating puso. At pagkatapos ay magiging handa tayong tanggapin ang kapangyarihang mayroon siya para sa atin. So saan daw po ang ating kalakasan? Sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi man tayo malakas sa mundo ito. Ang ating kalakasan ay sa ating pong tagapagligtas at wala nang iba. No? Mahina man tayo ay pinalalakas ng ating pong Panginoong Diyos. Hayaan po natin yung pagmamahal ng ating Panginoon sa puso't isipan natin. At pigilan natin yung mga masasamang pag-iisip, yung mga masasamang hangarin, yung mga maling akala. Yan. Kasi pagka pumunta sa atin yung mga maling akala, mga kapatid, no? Wala ka ng pakikinggan kundi yung maling akala at hindi yung magandang bagay. Kasi yun ay nakaregister sa iyong isip. Di ba? Araw-araw nating pasalamatan ng Diyos sa mga pagpapalang atin. Yan ang nakakaligtaan natin, yung pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi kasi tayo makontento. No? Ang tao hindi mapagpasalamat sa Panginoon. Ang tayong tao, ang tinitignan natin, yung problema agad. Hindi natin tinitignan na yung problema na dumating sa atin sa isang araw, isa lang yun. Ibig sabihin, kaunti lang yun. Mas marami yung pagpapala ng Panginoon na hindi natin tinitignan, na balutan ng hindi natin pagkakontento sa buhay natin. Di ba? O ayan, pinoproblema mo, ay ganito kasi yung laptop ko, yung cellphone ko, ganito kasi. Paano na lang yan? O, ayan ay pinoproblema mo, yung cellphone, yung laptop, o yung anumang pag-aari mo. Pero hindi mo nakita, hindi ka dapat mabagot, hindi ka dapat mainis, hindi ka dapat magalit. Kasi kaunting bagay lang yun na negative na nangyari sa buhay mo. Kapag tinignan mo pabalik ng isang buong araw, dapat mas maging masaya ka at maging mapagpasalamat sa Panginoon. Dahil mas marami yung pagpapala ng Diyos na dumating sa iyo kaysa doon sa problema.
So unang-una agad dyan, yung hininga ng buhay na hinihininga mo ngayon, pagpapala yan galing sa Panginoon. Yung tubig, yung pagkain, kaya buhay ka pa ngayon, pagpapala yan sa Panginoong Diyos. No? Ikaw ba magpapabago ka ba ng mood sa iisang ano lang? Sa iisang pagkakataon lang? Ano, nakakatawa ang tao. Nababago agad yung mood natin sa isang pagkakamali, sa isang negative. Kailangan maintain pa rin natin dapat yung pagpapasalamat at yung positive thinking. Bakit? Kasi nga mas marami ang pagpapala ng Diyos kaysa doon sa problema. Masyado kang napuproblemahan sa isang problema lang, di ba? O dapat tinitawanan mo, kakaunti lang yan lang ba? Mas marami ang pagpapala ng Panginoon sa akin. Kung ang tao ay magpapakumbaba sa harapan ng Diyos, na nakikilala ang kanyang lubos na kawalang kakayahan, gampanan ang gawain kailangang gawin upang ang kanyang kaluluwa ay mapadalisay. So number one, sa pakikitungo natin sa tao, number one na dapat tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoong Diyos. Panginoon, ito bang sasabihin ko, makapagwalhati sa iyo? Di ba? Salita ka ng salita doon sa mga tao. Ang number one na dapat mong sambay na yung Panginoon. Di ba? Ang Panginoon. Panginoon. Di ba? Yun siya yung nakakarinig sa atin eh. Number one na tayo magpakumbaba sa ating Panginoong Diyos. Panginoon, mali yung sasabihin ko sa aking kapwa. Kasi nga, kung hindi po natin gagawin yan at tayo ay magiging mapagmataas sa harapan ng Panginoon, lahat ng gusto nating sabihin sa ating kapwa, sasabihin natin. Di ba? Dapat ang natutunan ko dyan, magpakumbaba unang-una sa Panginoon. Bakit? Ang Diyos ang ating pinaglilingkuran eh. Tayo ay kapwa naglilingkod sa Panginoong Diyos eh. Kaya anuman ang mangyari, ang pinaka-goal natin para sa ikalwalhati ng Panginoong Diyos. Yun ang goal natin. Para sa pagkakaisa ng paglilingkod sa Panginoong Diyos. Because part tayo ng church, di ba? Part tayo ng mga mananampalataya. Kung itatapon niya ang kanyang sariling katwiran, mananatili si Kristo sa kanyang puso. Ilalagay niya ang kanyang kamay sa gawain ng pagpapanibago sa kanya at ipagpapatuloy ang gawain hanggang sa siya ay maging ganap sa kanya. So anong gagawin mga kapatid? Mananatili si Kristo. Kapag ganun yung ating isipan, si Kristo, nagpapakumbaba tayo at tinitignan lagi natin kung ano yung makapag-glorify sa Panginoong Diyos. Ang mananatili sa puso natin si Jesus. Hindi yung galit, hindi yung negative thoughts sa ating kapwa, kundi si Jesus. Ay, hindi ako makapaglilingkod sa Panginoon kapag ganito ang sabihin ko. Ay, hindi mawawalhati ang Panginoon kapag ganito ang nangyari. Di ba? Sa pagmamasid kay Kristo, para sa layuning maging katulad niya, nakikita ng naghahanap ng katotohanan ang pagiging sakdal ng mga alituntunin ng kautusan ng Diyos. At hindi siya nasisiyahan sa anuman maliban sa pagiging perpekto. Yan. So sabi po dito, no? Ang layunin ng ating Panginoon sa atin, yung paghahangad niya, makapunta tayo sa katotohanan. At yung pong karakter niya ay maipasa sa atin dahil nasisiyahan ng ating Panginoong Diyos sa perpektong pag-uugali, perpektong karakter. But of course, sa ating sarili mga kapatid, di natin magagawa yun. Yun ay ipinibigay ng ating Panginoong Hesus. Ang kailangan lang nating isipin, mawawalhati ba, ito yung lagi nating itatanong sa ating sarili, mawawalhati ko ba ang Panginoon sa aking gagawin na ito? Yan. Ano? Mawawalhati ko ba ang Panginoon? Kasi kung iisipin mo lang lagi yung sarili mo, depensahan mo lagi yung sarili mo, paano ka magiging mananagumpay sa kaaway? Kung lagi mo dinidepensahan ang iyong sarili. Dapat, ang winawalhati at nakasentro yung isip natin sa Panginoon. Kasi iba yung pagkakaiba nun eh. Kapag ka lagi mong dinidepensa yung sarili mo sa anumang mga bagay, nawawala yung pagka-Christ-centered. Dahil dinidepensa mo yung sarili mo eh. Di ba? Kung naka-sentro ka kay Jesus, no? Yung sarili mo makalilimutan mo. At ang lagi mong solusyon, ang lagi mong iniisip, ang lagi mong sasabihin ay para sa kalwalatian ng Panginoon. Yun ang mangyayari, di ba? Kapag ganun lahat tayo mag-isip, magiging maayos at magiging payapa ang lahat ng usapin. Bakit? Dahil yung pag-uusapan natin para sa kalwalatian ng Panginoon, hindi para sa ating sarili.
Pagka sa sarili mo lang, dinidepensa mo lang yung sarili mo, at wala kang nasa isip para walatiin ng Panginoong Diyos, walang mangyayari. Sarado lang ang isip mo, di ba? Ngunit alam niya na sa manunubos ay may nakapagliligtas na kapangyarihan na magbibigay sa kanya ng tagumpay sa labanan. Magpapalakas at tutulong ang tagapagligtas sa kanya habang siya'y lumalapit na nagsusumamo para sa biyaya at kahusayan. So dito po mga kapatid, ang tagumpay ay sa Panginoon. Dito sa sanlibutan, iisa lang ang kaaway natin, si Satanas. Kaya higit pa tayo sa nagtagumpay, dahil ang tunay na pagtatagumpay sa mundong ito ay hindi kung ano yung laban na kinaharap mo dito sa material na bagay sa lupa o pakikipaglaban mo sa ibang tao, kundi ang pagtatagumpay talaga yung pong matalo ang kaaway, matalo si Satanas at magtagumpay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yan talaga yung matinding laban. Kapag nagtagumpay tayo diyan, higit pa tayo sa nagtagumpay sa kahit sinong mga tao sa sanlibutan sa pamamagitan lang ng material na bagay. Spiritual warfare, mga kapatid, ang labanan ngayon, no? Ang kailangan natin managumpay dito, ang kailangan ay makafocus sa ating Panginoong Diyos. At sabi pa diyan, no, hindi kailanman pababayaan ni Kristo ang gawaing inilagay sa kanyang mga kamay. Bibigyang inspirasyon niya ang natatalagang alagad na makadama ng kasamaan, ng kalagayang may bahid ng kasalanan, ng kabuktutan, ng puso kung saan siya gumagawa. O, sabi po dito mga kapatid, kapag ka inilatag natin ang ating sarili sa Panginoon, kapag ka ang Panginoon ang ginawa nating mangunguna sa puso natin, ang sabi po dito, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Iingatan tayo ng Panginoon sa ating mga lakad, sa ating mga desisyon, sa ating karakter. Ang victory, mga kapatid, ay makakamtan natin sa pamagitan lamang ng ating pong Panginoong Hesus. Sabi po dito, ang tunay nagsisisi ay natututo ng walang silbi ng pagpapahalaga sa sarili. Ayan yung binabanggit natin. Sino daw ang tunay na nagsisisi? Natututunan na yung pagpapahalaga sa sarili ay walang silbi. Dahil kita nyo, kapag pinahalagahan mo ang iyong sarili, lahat ng sasabihin ng ibang mga tao, hindi mo papakinggan. Bakit? Dahil nakadepensa ka, naka-defense mode ka sa sarili mo. Di ba? Sa pagtingin kay Kristo, sabi dito, sa paghahambing ng kanyang sariling depektibong pagkatao, sa perpektong karakter ng tagapagligtas, sinasabi lamang niya, sa aking kamay walang halaga akong dala. Sa iyong krus lamang ako'y kumakapit. Yun ang dapat nating isaisip. Kahit ako, as a pastor, kapag nasa isip ko lagi na ako'y dinidepensahan ko yung sarili ko, wala akong magiging kasundong ibang church, di ba? Dahil lahat naman yan may sasabihin. Lahat yan may gagawin. Lahat yan may dadaling hindi maganda talaga sa'yo. Lahat yan may makikita kang negative. Kapag kasdepensaan mo yung sarili mo. Pero kung nakatingin ka na itong mga tao na ito ay naglilingkod din sa Panginoon at ang goal mo maglingkod sa Panginoon, mawawala lahat yan. Nakatingin kay Kristo kasi. Pero kung hindi nakatingin kay Kristo, yun yung pastor na lagi mayroong kaaway dun sa district. Dahil hindi nga nakatingin kay Jesus, nakatingin sa sarili. No, nakatingin sa sarili. Kahit tayo, kahit sino man sa atin, kapag nakatingin tayo sa ating sarili lamang, dinidepensahan lang natin yung sarili natin. At hindi tayo nakatingin kay Kristo, marami tayong ayan ang mangyayari dyan. Ganyan talaga ang mangyayari. Di ba? Dahil ang tunay na nagsisisi, natututo na ang pagpapahalaga sa sarili ay walang silbi. Tapos na pala agad. So Romans chapter 8:37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umiibig. So sa pamamagitan ni Jesus Christ, mayroong pagtatagumpay. Number 1 na dapat natin mapanagumpayan, yung sarili nating pag-iisip, yung sarili nating puso, at yung pong kaaway na si Satanas. At ang sekreto doon ay nakatingin sa ating pong Panginoong. Yan, nakatingin sa ating Panginoon. Less kang mapupuot sa mga tao, less ang pagkakaroon ng pakikipag-away mo, less yung pagrereklamo sa Panginoon, na Panginoon, bakit ito lang yung natanggap namin? Panginoon, bakit ganito yung pagsubok na naranasan namin? Hindi mo makikita yung mga pagpapala ng Panginoong Diyos sa iyo.
Kasi ang gusto mo lagi ay ma-please yung sarili mo, no? Hindi ka nakatingin kay Jesus kapag ganun. Kaya sa mga mananampalataya na nandito ngayon, tayo ay palaging tumingin sa ating Panginoon. Palaging manalangin sapagkat we are always under attack by the enemy. Kinakailangan natin sa Panginoon tayo mga kapatid. So ngayon ay tayo ay mananalangin mga kapatid. Patuloy nating idalangin ang bawat isa, ang mga pangangaral, ang paparating na mga activities. Nawa ang Panginoon ang maging sentro ng ating po mga buhay. Hindi tayo dapat maalis lamang o hindi tayo dapat na magpatalo sa kaaway, kundi tuloy-tuloy ang paglilingkod natin sa Kanya. So ngayon, hilingan natin si Brother Melvin na manalangin para sa lahat ng mga prayer requests. At bago po yun ay ating pakinggan ng isang awit, papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Pasama rin po sa panalangin ang paglalakbay namin papuntang Gabaldon ngayon dahil magkakaroon ng survey doon sa lugar para po sa darating na CLC Sport Fest ngayong March katapusan. So God bless po sa inyo pong lahat mga kapatid. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Amen. Isang magandang awit po. Yan ay tunay na sasalubungin natin siya po. Kaya lang, higit pa sa mga nagtagumpay. Yan nga yung, sabi nga ni Pastor, meron ba bang higit pa sa nagtagumpay? Kanina napapaisip din ako. Pero meron nga pala nang ginamit niya yung illustration ng yung sa track and field, yung karerang takbuhan. Yung lalaki ay papalapit na sa finish line pero binalikan pa yung kanyang nahirapan, na-injured na kasama. Yun nga tunay na nagtagumpay. Ang sarap sa pakiramdam ng ganun, lalo na sa mga audience na nanonood. Talagang super champion yung lalaki na gumawa. Gaya natin, tayo ay alam natin na ligtas na tayo.
Pero patuloy natin binabalikan yung ating mahal sa buhay, yung ating mga kakilala, at yung iba pa na nangangailangan din na magtagumpay. Kaya tayo ay mapalad sapagkat nalalaman natin yung ganitong bagay na po, na ang buhay ay dapat na may pag-ibig, hindi mapang sarili lamang na pag-ibig, bagkus pag-ibig na unang-una tayo inibig ng Panginoon, kaya ibigin din natin yung iba. Yun pala yung tunay na higit pa sa nagtagumpay, po. Kaya lang tayo ay madalas na nadadala ng ating problema, sabi nga ni Pastor, kaya di natin nakikita na mas maraming blessings sa problema. Tayo ay natatalo ng ating mga emosyon. Ayan po, kaya isipin natin palagi na ang ating goal ay ang mga bagay na ikakaluwalhati ng Panginoon. Yun ang tunay na goal, Kasi araw-araw, huwag muna natin isipin yung matagal, sa bawat araw lang. Yes, tunay na goal natin ay magtagumpay, pero matagal pa yun, matagal pa yung, actually yung bukas, yung 2 araw, yung 1 linggo, matagal pa yan. Yung ngayon ang immediate na dapat natin tingnan, na tayo ay gawin natin ang ikukuluwalhati ng Panginoon. Isama natin sa panalangin muli, Sister Lilith, po. So ayan, so nagdesisyon ay siguro yung doktor na i-confine na siya para makapokus sa mga pag-observe sa kanya, po. Sige po, Ate Reby, sama natin. Papuri at pasasalamat po sa ating Diyos, sabi na ni Risa, na mandilikha. Tunay na siya kasama natin sa lahat ng pagsubok at tagumpay. Amen, po. Pagsubok kasama, sa tagumpay kasama, sa ating buhay, na kung paano kailangan natin, kahit di tayo ganun kabanal, basta't sa Kanya lang tayo magtitiwala at tatawag. Yan nga po, yan nga pong sinasabi ng ating lesson sa kadalasan, hindi hinihintay ng Diyos na maging banal tayo bago tayo lumapit. Lumapit tayo, ano man ang ating kalagayan sa ating buhay ngayon. Sa ngayong araw na ito, lumapit, patuloy na lumapit, dahil tayo ay tunay na mapapalapit sa Kanya at mababago ang ating karakter. Kaya sama-sama natin idalangin yan, po, na tayo lumapit sa Kanya, ano man ang ating kalagayan sa buhay. Let's pray po, mga kapatid. Pagsama-samahan natin idalangin ng bawat isa, at tayo ay papakinggan. Kasama natin ang Panginoon sa ating panalangin. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito, na patuloy nyo kaming pinagkalooban ng blessing, panibagong buhay, another one day, another hope. At kami ay andito nakapikit sa inyong harapan, na papasalamat sa mga mensahe sa bawat umaga na nagpapaalala sa amin, unang-una, na kami mapalapit po sa inyo patuloy, na aming maramdaman din nawa ang higit pa sa nagtagumpay, sapagkat ito ay isang the best na pakiramdam sa lahat ng pagkakataon, dahil ang aming maisama, aming mahal sa buhay, ang aming kaibigan, mga kilala at ng iba pa, ay ito na napakaligaya sa aming sa aming mga puso. Salamat sa mga paggabay sa amin sa bawat umaga. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ang bawat isa na nakikinig ngayon, ay dalangin namin ang good health sa bawat isa, pag-iingat sa buong maghapon na ito, gayon din sa mga nagtatravel, at gayon din sa mga estudyante mga pumapasok sa school, at sa mga nagtatrabaho sa opisina, at higit sa lahat nagtatrabaho sa malayo sa aming bahay. Dalangin namin na ingatan kami sa maghapon, malayo sa anumang kapahamakan, at kayo po ang aming unahin sa lahat ng pagkakataon, upang kami maging ligtas sa ano pa mga kapahamakan, at hindi matakot sa pagsubok na dumarating sa aming buhay. Sama din namin sa panalangin si Pastor na nagbabiyahe sa Gabaldon para sila ay magsasurvey doon sa Sport Fest sa area. Ingatan po sila sa kanilang pag-travel hanggang makarating nandoon ng ligtas, at hanggang makauwi ng kanilang mga bahay tahanan. Sama namin patuloy sa panalangin si Sister Lilith, na siya ay makukonfine na, at para makita ng doktor kung ano talaga ang pinagmumulan ng kanya sakit. Naway
bigyan ng marunong na naisipan ng doktor na ito, at ang iba pa na tumitingin sa kanya na agad makita ang dahilan ng kanyang sakit at ito ay malunasan sa lalong madaling panahon. Kasama din namin patuloy sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na may mga prayer request sa umaga na ito. Ganyan din ang mga Bible students sa aming mga lugar, sa kanya-kanyang mga lugar, at ang good health ng bawat family kasama na Sister Ana Rosbel Tolentino Hermino ay patuloy po siyang palakasin ng kanyang pangatawan kung ano man ang kalagayan ng kanyang kalusugan sa mga oras na ito. Inyo po siyang tulungan na kanyang maunawaan na sa inyo ay walang imposible at mayroong kagalingan sa anumang karamdaman, kahit ito man ay physical o spiritual na karamdaman. Gayon din aming dalangin ng good health sa mga anak ni Sister Medin Peligro Cotao na si Hara and Cory, sa family ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak at apo. Kalusugan din sa pamilya ni Sister Rose Cris Encarnado, kalusugan din sa family ni Sister Dang de la Cruz, at ang gayon din sa family ni Ate Flor Dayaw Talon, sa kanyang mga kasama sa bahay, ang kanyang anak na si Ate Grace at ang kanyang mga anak. Ay ingatan din po sila sa kanilang pang-araw-araw pamumuhay, naway patuloy na maging matatag sila sa pananampalataya na mga pagsubok ang dumating sa kanilang buhay. Kasama din namin patuloy sa panalangin ng mga Bible students dyan sa San Antonio, sa Tabacao, kaya din sa iba pang mga lugar dito sa aming nasasakupan, sa Ain, sa Gapan, sa General Tinio, at ang sa Leonardo Church ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Kasama din namin sa panalangin ng si Conrado Generoso na Kando, na naway one day matanggap na niya po nang makita niya ang inyong pag-ibig na iniabot sa kanya, at tanggapin siya bilang personal at tagapagligtas. Makasama niya ang kanyang buong pamilya sa pagsamba. Ganyan din sa family ni si Brother Mike and Martha Mamaril, family ni Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama na sina Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel, Harold, at ganyan din ng iba pang prayer request ng kapatiran na ngayon ay nakikinig, ay inyo pong dinggin. Kasama namin sa panalangin si Kuya Delphine Cao, at cover at kalakasan ng aming dalangin sa kanya, at lalong higit ay total healing. Ganyan din ng recovery ni Pastor Alex Rigor, Kuya Bobby at Lorna, kalakasan namin dalangin para sa mag-asawa na ito at sa kanilang pang-araw-araw na pumuhay, good health ng kanilang maranasan. Ganyan din si Ate Gigi Concepcion Gregorio Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike, patuloy na kalakasan ng dalangin namin sa kanila, at sila ay patuloy na magamit sa inyong gawain. Ganyan din si Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila Casamurin, at si Melo Jane Ronas Tibayan ay patuloy na kagalingan ng aming dalangin sa kanya. Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, yung anak ni Brother Reste Larete na si Baby Josiah, ay patuloy po namin sinasama sa panalangin, at patuloy rin na comfort sa kanilang buong pamilya sa pagkawala ng kanyang nanay. Ganyan din si Sister Janet Salvado, Sister Adele, at si Tatay Carleto Tomas, Nanay Fina, Tatay Rudy Rico Hermoso, si Michael Torrelia, si Daniel, Tatay ni Pastor, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Brother Arman Reyes, Rinaldo Eusebio, si Ding Bautista, si Pinay Eugenio, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Sister Percy na gumaling na sa kanyang sakit, at si Brother Rinaldo Eusebio na patuloy na nagpapagaling, naway pagkaloob sa kanilang mga pangailangan sa mga panahon nito, lalong higit sa pinansyal. At si Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, Marilita, si Dayan, Sister Pichi, na patuloy pa rin nagtitiwala po sa inyo, Renato Santos, Romnick, Olivia, Veronica, Rebecca, Francisco, si Precious Capasog, Princess Churquina, si Aris, si Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Janet de Guzman, Arturo Duque, at Erlinda Duque. Mga kapatiran po na ito, amin dinadalangin po sa inyo ang lahat, ang marami sa amin ay malubha pa rin ang kalagayan, ngunit kami ay narito nagtitiwala at naghihintay
At higit sa lahat na pinipilit namin baguhin ang aming karakter. Naway huwag kaming madala ng mga pagsubok na ito sa aming buhay bagkus makita namin na inyong kabutihan. At kami ay patuloy na maglingkod po sa inyo ano man ang aming kalagayan sa mga panahon na ito. Lahat po na ito ay aming inihiling ipagkaloob naman po sa amin ito. Ayon sa inyong kalooban, hindi ng aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po muli mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors na kasama nating nanalangin. Salamat sa mga patuloy na nagsishare. Alam ko tayo na bless sa umaga na ito at tayo naway maranasan natin yung higit pa sa nagtagumpay. Ano? Isang magandang karanasan yan po. Na tayo higit pa sa nagtagumpay. Andyan sa mga nasa background, good morning po sa hindi ko pa nabati sa inyo si Kuya Narsing Canlas, and good morning po sa inyo dyan, Sister Mirna Gonzales, Sister Candice, Janet, Sister Janet Cando, ito si Sister, nalilito ako tuloy kasi iba yung pangalan niya, basta yan si Sister Janet, kasi dyan sa Bukidnon, saka si Rona NLG, good morning po sa inyo dyan, nakikinig sila, no? At sa mga relatives ni Sister Nimpo Rivera, Sister Julieta de la Cruz, ayan, Sister Belinda Salvania, magandang umaga po sa inyo lahat, si Brother Roy, good morning po sa inyo dyan, Klaus Jacinto sa Tabacao, masipag na manggagawa ng Tabacao. At si Ma'am Pemi, Kuya Abner, Ate Janice, Daddy Pogi, good morning po dyan. At Sister Penny Domingo Ronas, good morning din po sa inyo. Kuya Melchor Canlas, good morning po. Sister Des Flores, at sila Ate Janet, Sister Janet, at si Brother Jojo, andyan na sila sa Manila. At sa lahat ng nandyan sa background, good morning po sa inyo lahat. Salamat din po Ate Reby, po. Taga bukas po muli, patuloy tayong magtalanginan na tayo patuloy na magtapat, magtiwala at magpanghawak sa kanyang pangako. Anyway, ang dalangin natin sa bawat isa, huwag tayong madala ng pagsubok sa ating buhay bagkus makita natin yung mas maraming blessing. Yun ang tumatak sa lesson ngayong umaga na ito sa akin. Huwag natin tingnan yung isang problema, dalawa o tatlo, bagkus tingnan natin yung blessing na dumadating na mas marami sa bawat araw. One day at a time mga kapatid. Tayo ay magtatagumpay higit pa sa nagtagumpay. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.